Pasaway kasi sa airport. Yan tuloy, nakulong siya. Kaya babala sa inyong lahat, wag na wag kayong nagjo-joke, especially kapag involving explosives. Kasi seryoso yan, especially kapag mga security issues sa airport, sa bus station, sa mall. Kaya panoorin natin ang buong eksenang ito sa Cebu Pacific Flight. So eto na no, can you post the original video na walang sound effect? Kaya lang, may music pa rin talaga, kaya minute ko. So sorry ha. So eto na yun. Ayan, approaching police officer, sabi niya, magandang gabi po. Kayo po ay iniimbitahan namin sa himpilan po ng pulisya dahil po sa paglabag ng Presidential Decree number 1727 or ito yung nag-joke about explosives doon sa mga paliparan, mall, ayan. So, kayo po yung inyong mga gamit. Pakidala po yung mga gamit, sabi ng police officer. Tapos sabi niya, okay po. Ayan no. So, kinukuha na yung mga gamit ng pasahero. And syempre, yung mga police officer tinitignan talaga kung either joke or hindi. Kasi super serious talaga ang ganitong security concerns, no? Ayan. Wala na kayong ibang gamit dyan? Meron po. Yung sa maleta. Ayan. So, paki-atras po muna, sir. So, ayan, no? Search the area. Ayan, nagsa-search yung police sa area. Talagang nagsisisi talaga ang nag-joke na ito. Talagang sinerch, no? Ayan, talagang, alam mo yon, lahat kayong passenger, may maiinis, may maloloka, alam mo yun, tapos mapapascratch ka talaga sa ulo dahil lang sa joke na to ng isang pasahero. Ayan, talagang sinerch ng police officer. Ayan, clear sir, clear, sabi ng police officer. Ayan. Tapos, pinababa talaga sila, pinaalis. Naku. Ayan o. And then, alam nyo, aftermath, ganito yung naging eksena. Lahat ng pasahero, pinababa din. I'm not sure kung after nito, or basta anong nangyari ganyan. So, correct me if I'm wrong dito, no? So, maiinis ka din talaga kasi lahat kayo apektado. Madedelay yung flight. Tapos, kapag may mga kasama kayong nagra-rush talaga, syempre, due to unavoidable circumstances na ganito, lahat kayo isa-search din. So, akala nyo, nakaiwas kayo. Akala nyo, yung nag-joke lang ang masa-search, pati rin pala kayo, no? I'm not sure kung part yan ng syempre, part yan ng protocol talaga. So, correct me if I'm wrong dito, ha? So, ganyan na nangyayari kapag may nag-joke. Pwedeng itong video na to is separate, pwedeng itong video na to is connected. Pero, kapag ang protocol, kapag may mga nagjo-joke, talagang isa-search kayong lahat. Kasi, kapag nasa area na yung airplane, tapos may mga ganitong threat, syempre kayo lang yung nasa area, no? So, talagang seryoso ang safety issue pagdating sa mga flight na ganito. Kaya, wag na wag kayong nagjo-joke. Before we continue, mag-follow din kayo sa ating Instagram account, Story of Anthony. Ayan po guys. Ito yung story according sa aking pagkakaintindi. You can correct me if I'm wrong. So, yung dalawang passenger na to is nasa onboarding na sila, nasa security, kineme, en route sa flight nila from Davao City to Manila via Cebu Pacific. And then sa conversation nila, nung nasa screening sila, and may joking aside na about may explosive daw sa kanilang bagahe, and then sabi ng isang kasama, do you mean joke kineme yan, mga bomba joke? Tapos hindi lang sila yung nasa area, no? May mga staff, may mga passenger, ayun, tapos nag-proceed na sila sa loob ng airplane, nakaupo na, and then biglang may dumating na mga police officers. Tapos yun pala, yung mga nakaharap sa kanila na staff, posible na sila yung nag-report na nagjo-joke sila about bomba-bomba, mga ganyan. So, ayun na nga, nakita nyo sa video na in-explain sa kanila yung paglabag nila sa Presidential Decree 1272, yung Anti-Bomb Joke Act. Tapos, pinalabas sila na offload, syempre, and then sinearch pa yung mga gamit nila for any signs of suspicious na mga kineme. And then, syempre, pati yung mga passengers, no? Baka posible talaga na paalisin yung passenger and i-search yung kanilang mga gamit, which is nakakainit talaga ng ulo and possible delay. And ang nangyari dito is that, syempre,
pumunta sila sa police station, nag-explain, may blatter, so nakulong, nagpiyansa, and then nag-rebook. So, nag-rebook and then nakauwi na. So, malaking kahihiyan, may malaking lesson ito, and syempre, law is a law. So, wag talagang mag-joke ng ganito kapag nasa transportation kineme kayo by air, by land, by sea, or even sa malls. Ayon sa isang news article, sabi dito is joke sa Cebu Pacific. Pero ayokong sabihin yung word na vulva. Isang uploader ang nagbahagi ng kanilang naging karanasan matapos magbiro ang isa sa mga pasahero ng Cebu Pacific Flight 5J975 na may lamang vulva ang isa sa kanyang bagahe. Agad naman umaksyon ang security at mga flight attendant upang mailikas ang ibang pasahero. Isang paalala para sa ating mga biyahero na mahigpit na ipinagbabawal ang ganitong klaseng biro dahil sa Presidential Decree number 1727. Ito yung Anti-Vulv Joke Law na kung saan ay maaaring magmulta ng hindi hihigit sa 40,000 at 5 taong pagkakakulong. So yung uploader po dito ay courtesy kay Wapanzel sa TikTok. Since nagkaroon talaga ng negative reaction dun sa post na yan, nagsalita na rin itong nag-reply or nag-reach out sa uploader. So sabi dito, nag-reach out sa akin yung isang involved sa joke, sa nag-joke. And here is yung truth. He added that they were released by the police and is hoping that Cebu Pacific will not file against them. They were offloaded and banned from Cebu Pacific. I initially posted the video to raise awareness that etong joke na to is a serious offense and not for these people to gain hate. Naka-move on na po ako personally and I just don't want anyone to experience this hassle too. Tapos, I understand na marami nang aware that this joke is a serious offense, but I don't think we have the right to comment nasty things to those people who don't. Ayan, so yan yung upload ni Wapanzel in addition sa mga na-upload sa insidente doon sa Cebu Pacific. Ito na ang ating reaction. Positive and negative, no? Pero unahin natin itong negative implications. Nakita naman natin kung anong nangyari sa nag-joke, no? So, siguro sa isip is katuwaan lang, pero ngayon kasi, hindi lahat ng jokes ay nakakatuwa. Kasi may mga ibang jokes talaga na may regulation, may presidential decree, may ordinance, mga ganyan, such as makukulong ka talaga and then meron kang 40,000 pesos na dapat bayaran as your bail. So, nakapagpiyansa sila and nag-rebook pa sila sa kanilang flight dahil lang sa negligent na action. So, paalala sa inyong lahat na isipin muna kung ano yung gusto nating gawin or sabihin bago natin gawin. Kasi isipin natin yung consequences or yung implications nito. So, lesson learned talaga yan. Yung positive reaction naman is, syempre, nangyari na parang pinagdusahan na nila yung kanilang sinabi, kahit na, alam mo yon na hindi intentional yung pagkakasabi. Basta, kapag nagkaroon talaga ng mga jokes na ganito, well, it will serve as a reminder para sa atin na wag nang ulitin. And of course, no, wag din naman natin silang i-bash, i-take advantage yung kanilang pagkakamali dahil lang sa ganitong klaseng insidente, no? Kasi pinagdusahan na nila. They already learned their lesson and they are now moving on. So, importante rin na intindihin din natin sila. It's because tao rin lang naman sila na gustong magbago. Katulad din natin, no? Kailangan din natin ng mga another chances para bumawi sa mga hindi natin sinasadya na mga nagawa from the past. So, moving on is the key para at least nabigyan tayo ng way to become a better person. Kaya uulitin natin, dapat maging responsable tayo at disiplinado, especially kapag nagta-travel tayo via air, via sea, sa mga RoRo, o kaya doon sa mga bus lines or sa train stations, lalo na kapag nasa security screening area ka na. Kasi mahirap talaga, no? Pati din sa mga malls or any establishments.
So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, especially sa mga ganitong klaseng jokes involving explosive kineme na yan. Okay, so that's it for now. Thank you so much for watching and have a nice day.